kakilabot, bawat bata na isinisilang ay ang pagsisikap ng buong sangkalupaan para isilang ang isang tao na mahihigitan pa yung ibang tao. So that girl should be a great improvement on the sea plan. No. It is the attempt not only of the sea family but of the whole universe to produce a better human being. And that's what education is supposed to do and to have done to all of us. Pamilya, bayan, mga benefactors, and in this case, the SM Foundation, lahat nagtulong-tulong to produce a better you. And that better you is not for you to keep, to hide, and to consume by yourself. That better you is supposed to be a contribution of everyone to produce also a better society, a better humanity, and a better world. Naalaala ko nung ako ay college graduate din. Sabi ko nga, ganyan kaya ako noon. Siguro naman. And when we graduated from college, that was the 100th anniversary of the graduation of Jose Rizal sa the Ateneo. Kaya yung batch namin ay parang nililink nila kay Jose Rizal, who 100 years before also graduated from the same school. Pero yun, no, hindi lamang umuwi sa pagdiriwang ng, wow, graduate na kami. I found it significant that we graduated 100 years after the graduation of the national hero. Parang pinaalaala sa amin na education is also a social trust. Education is a social responsibility, and those who have availed themselves of education should help forge a better future for the whole of society. Not just for themselves or for their families, but for the wider society. At nakikita ko sa inyong mga graduates na may pag-asa ang Pilipinas. At salamat sa inyong pamilya, salamat sa SM Foundation, ang ating bansa ay meron nakikita future. Meron lang akong mga huling ibig pang habilin siguro sa inyo. Pagka-graduate ko ng college, nagturo ako sa Ateneo. Yung unang batch na tinuruan ko, mas matatanda pa sa akin. Yung mga estudyante ko. At ang tinuro ko ay the philosophy of moral values. Sinisigawan pa ako ng ibang estudyante na ayaw maniwala sa akin. Pag sinigawan ako, pinupulit ko lang yung kanilang class card. Tama. Pag nagtataas ang kamay, sabi ko, don't raise your hand. As far as I'm concerned, you do not exist. Out! Ganun lang ako noon. Wala eh. Walang gumagalang sa akin. para lang ako, Nagsimula ako magturo 1977. And I tell you, hanggang ngayon, nagtuturo ako. Kahit obispo na ako at kardinal. Next Thursday, may klase ako sa Ateneo. Hindi ako makatigil magturo. Bakit? Aside from the fact that I enjoy teaching, and I enjoy being part of the development of young people, tuwa-tuwa ako kapag sa gitna ng klase mo, yung makikita mo yung mata ng estudyante, biglang liliwanag na parang, nakita mo yung point, parang, habi ko, Lord, pwede na akong mamatay. Parang yung kaligayahan na makita mo na somebody got an insight. And then when I read their papers, in the way they explain the topic, parang sometimes much better than the way I have explained it to them. Parang, wow, this is my joy. I was educated thanks to the help of so many people. Why will I not help
young minds, young souls, to discover the beauty of learning of truth. Kaya sana sa mga graduates, tinulungan kayong lumago, tumulong din kayo. Kung gusto niyo magturo, salamat. No? Pero kung hindi man sa pagtuturo formally, marami kayong pamamaraan ng pagtuturo at paggabay, no? Para sa iba. At ikalawa, matutuwa ako lalo kung among the graduates and the scholars of SM Foundation, sana meron iba sa inyo magpari o magmadre. Kapag dumating yan, ano palagay ko, yung SM Foundation, no, and yung SM scholarship program will say, wow, meron na tayong mga CPA, meron tayong mga nasa ECE, meron tayong mga nasa ganito, ganyan. And then, siguro isang araw, iimbitahan ulit ako dito, sasabihin nila, meron kaming graduate. Magpapari. Magmamadre. Naku, talagin ko si Nanang at si Tata ay kikilabutan talaga. Why do I say this? It is not far-fetched. Huh? Nung naging obispo ako, nag-declare ng school holiday doon sa eskwelahan where I graduated from high school. And they invited all the students and my former teachers. Buhay pa pala yung grade 1 teacher ko. Buhay pa. And they were there to welcome a former student who now is a bishop. And it was electrifying. No? The atmosphere was talagang electric. No? Hindi ko nakilala yung mga bata. But it meant so much to them that merong naging obispo, no? Doon sa mga estudyante. At nung naging kardinal ako, ayun, nagkaroon din ng celebration sa Ateneo to welcome an alumnus who has become a cardinal. The first alumnus daw. Siguro kasi pipito lang pala naman kami cardinal na Pilipino eh. No? And you can see how much it means, no? To your families and to your schools and to your benefactors. Let me close with a story. Ang lolo ko, tatay ng tatay ko, was a school principal. Di ba nung panahon na yun, nung panahon nila, grade 7 ka lang, pwede ka ng teacher. No? Siya yata, grade 7 lang ang natapos, pero nagturo na sa Cavite at naging principal pa at napakahigpit daw, napakahigpit. Kaya lang, nung gera, nasabugan siya ng bomba. And he died. No? Kaya doon sa 5 anak niya, hindi lahat nakatapos ng kolehiyo. What an irony, no? Na yung mga anak ng principal ay hindi nakatapos. No? May ilan sa kanila nakatapos. And that gave us, yung mga anak, ng added motivation to study. No? Yung bang parang we had to continue the unfinished story of the family. We had to fulfill the dream that my grandfather educator was not able to fulfill. Kasi yung lola ko, na byuda, kailangan buhayin niya yung mga anak niya. Eh alam lang naman niya magluto, so sa karinderya, no? Maaga rin namatay. Kaya nung gagraduate na ako sa kolehiyo, sabi nung isang tiya ko, ay salamat yung hindi namin naabot ng susunod na henerasyon. At nung ako'y gagraduate na sa doctorate sa Washington, D.C., wala na sana akong plano umattend ng graduation. No, sabi ko,
Tinawagan na naman ako nung dean. Sabi oh, ano ka na? Officially, may doctorate ka na. So, pwede na ako umuwi. Pero sabi ng nanay ko, sabi, maghintay ka, yung mga tiya mo ay nagsusubok mag-apply ng visa. Baka mabigyan ng visa, maka-attend ng graduation. Sabi ko, wag na, gagastos pa, ano. Sabi niya, hindi. Kasi, ito yung hindi nila naabot, naka-attend sila ng graduation. I'm sure they did not understand what the doctoral degree meant. Basta alam lang nila ay ito. Minsan, may pangarap ang tatay. Hindi natupad sa amin. Hindi pala tapos ang lahat. Sa susunod na henerasyon, mamumunga at magkakaroon ng katuparan. Kaya mga graduates, itutuloy ninyo ang mga kwento ng mga ninuno ninyo. At sa pagtutuloy nyo ng kwento yan, bagong kwento at kasaysayan ng Pilipinas, harinawa ang maisulat sa pamamagitan ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.